May bago ngayon sa e-travel registration na yung dating QR code ng e-travel at customs declaration ay pinag-isa na simula May 10, 2024. Napakaraming ang nai-stress tungkol dito, but still guys, required pa rin ito. So simulan na natin mag-register or mag-create ng account. At para makapag-create kayo ng account or makapag-register ay pumunta kayo sa e-travel website na etravel.gov.ph. Na ilalagay ko na sa description ng video na ito yung website para hindi na kayo mapunta sa fake na link. Dahil guys, inuulit natin at paulit-ulit natin pinapaalala na ang e-travel registration ay 100% free. Wala kayong kahit anumang babayaran. After nyo mapasok yung website ay ito yung lalabas. I-click nyo yung sign in. Kung nakagawa na kayo ng account guys, ay dito na kayo sa login gamit ang email address at password na ginawa nyo. Pero kung wala pa, dito ako sa baba sa create account. Ako dahil meron akong account, dito ako sa login. At after nyo makapag-login ay ito yung lalabas. Kahit may account na kayo guys, ay dito kayo magsisimula sa personal information. At sa mga mag-recreate ng account ay ito din yung lalabas. Pero sa may mga account na ay automatic nang meron yan dyan. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong pangalan, kasarian, birth date, mobile number, citizenship, country of birth at passport number. Dito naman sa bagong passport issued country ay noong hiwalay nga ang e-travel at customs declaration ay nagkakaroon ng mga discrepancy sa mga impormasyon. Tulad na lang ng pagiging isang OFW na hindi lumalabas sa customs declaration na nilagay mo naman sa e-travel. Kaya ngayon dito sa passport issued country ang ilalagay nyo is kung saan in-issue ang passport nyo. For example, kagaya sa akin sa Philippine Consulate General dito sa Dubai. And after that, click next. Then lalabas ito, permanent country of residence. Ilalagay nyo dyan yung address nyo sa Pilipinas. Pero kung permanent residency kayo sa ibang bansa, ay yun ang ilalagay nyo dyan. At dito naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. Andito na tayo sa personal information summary. I-review nyo lang at i-scroll nyo, i-click nyo yung submit. At nandito na tayo sa travel registration. Makikita nyo dyan na nakalagay for me at yung air. At dito naman mamimili kayo kung arrival or departure. Kapag pauwi ka sa Pilipinas guys, ang ilalagay nyo dyan or ang i-click nyo is arrival entering the Philippines basta pauwi kayo sa Pilipinas. Pero kapag pabalik kayo or papunta sa ibang bansa, ay departure leaving the Philippines. Pero ang pinili ko is arrival entering the Philippines dahil pauwi sa Pilipinas. And after that, click continue. Kung may kasama naman kayo family member, for example anak, ay pwede nyo i-register gamit ang account nyo. So after nyo makapag-register ay mag-login ulit kayo at i-click nyo yung add family member. At nandito na tayo sa travel declaration. Diyan sa occupation guys, ilalagay nyo yung trabaho nyo or yung category ng trabaho nyo. At dito naman sa purpose of travel na kung dati ay vacation ang nilalagay natin, pero ngayon ay may naka-specific na dito na OFW. Para malinaw na isa tayong OFW kapag uuwi tayo sa Pilipinas, lalo na kapag naharang or natanong tayo sa customs. At kahit sa mag-for good na kapag isa kayo OFW, ay OFW ang pipiliin nyo. Pero kung yung mga nag-tourist galing sa ibang bansa at umuwi sa Pilipinas, ay returning resident ang ilalagay nyo. Pero inuulit ko guys, na kapag isa kayo OFW, kahit for good na kayo, ay OFW ang pipiliin nyo. Traveler type, aircraft passenger. Destination upon arrival, ilagay nyo ang residence kung bahay ang uuwian nyo. At kung pareho ang address, i-click nyo ang same as permanent country of residence. At automatic na ang lalabas yan dyan. At nandito na tayo sa flight information. Ilalagay nyo ang inyong airline's name at flight number. Dito naman sa country of origin, ilalagay nyo dito kung saan bansa kayo nagtatrabaho or original na manggagaling. Dito naman sa airport of origin, ilalagay nyo kung saang airport kayo original na magagaling. For example, dito sa Dubai International Airport. At dito naman sa date of departure, ilalagay nyo yung date yung pag-alis nyo sa bansa or sa airport na yon. Nakalagay yan sa ticket nyo. Dito naman guys, para sa may mga connecting flight, ilalagay nyo ang country of transit,
airport of transit at date of transit. For example, sa Taiwan kayo na country at sa Taoyuan International Airport at yung date na pagdaan or paglapag nyo doon or connecting flight. And after that, click next. At nandito na tayo sa health declaration. Dito naman guys, kung wala naman kayong binisitang ibang country sa loob ng 30 days, iwanan nyo lang yung naka-blank. At dito naman sa baba, i-click nyo lang yung dalawang no, and after that, click next. At nandito tayo guys sa customs declaration. May tanong dito na, do you have baggage or currency to declare? Kagaya ng alahas, cellphone at pera. Kung meron, i-click nyo yung yes. At dito naman sa accompanied family member, kung may mga kasama kayong above 18 years old at below 18 years old, ay ilalagay nyo dyan kung ilan. Pero kung wala naman, ilagay nyo lang 0. First time visiting in Philippines, tayo namang mga Pilipino ay no. At dito naman sa last departure nyo sa Pilipinas, ito yung last na alis nyo sa Pilipinas guys, papunta sa ibang bansa. At dito naman sa baba, ilalagay nyo ang dala nyong baggage pauwi sa Pilipinas, kagaya ng check-in at hand carry. And after that, click next. Nandito na tayo guys sa general declaration. Ilalagay nyo dyan yung amount ng mga goods na napamili nyo sa ibang bansa. For example, pasalubong. Ilalagay nyo dyan in peso. So for example, 50,000 in peso. At dito naman sa number 1, kung may dala kang Philippine peso na more than 50,000 in pesos in cash, i-click nyo yung yes. Pero kung below 50,000 in peso ang dala nyo, for example, 49,000 in peso, i-click nyo yung no. Dahil ang tanong dyan, kung may dala kayong cash na exceed 50,000 in peso. Ganon din dyan sa number 2 na US dollar. Kung may dala kayong 10,000 US dollar or lampas 10,000 US dollar, i-click nyo yung yes. Pero kung below 10,000 US dollar or ng iba pang foreign currency, i-click nyo yung no. Basta guys, tandaan nyo na allowed magdala sa Pilipinas ng pera or ng cash na hindi lalampas sa 50,000 in pesos na tax-free at wala kayong kahit anumang babayaran. Ganon din kapag US dollar. Allowed kayong magdala ng 10,000 US dollar pauwi sa Pilipinas na wala kayong babayaran or anumang katanungan. Pero kapag lampas 10,000 US dollar, ay kailangan nyo itong i-declare at kailangan nyo i-click ang yes. At hanggang sa number 8 ay i-click nyo yung no. Dito naman sa number 9, kung may dala kayong mobile na bagong bili nyo, ay kailangan nyo i-declare. At ilalagay nyo ang price in US dollar. For example, 250 US dollar. Sa number 10 naman, i-click nyo yung no. Dito naman sa 11, kung may dala kayong jewelry guys, ay kailangan nyo i-declare. At yung mga nakalagay lang sa hand carry nyo or sa inyong baggage. Pero yung mga suot-suot nyo guys ay hindi na ito kasama sa declaration. Kaya kung pwede nyo naman maisuot ang mga dala nyong alahas ay mas maiging suot-suot nyo. Pero kagaya nga ng sabi ng isang OFW na sabi sa kanya ng customs na kung marami at hindi nyo kayang isuot lahat, ay at least na may dala kayong resibo na nakapangalan ito sa inyo na patunay na hindi nyo naman ito pambebenta at pang personal nyo. Kaya mahalaga na may resibo kapag hindi nyo suot-suot ang alahas na dala nyo. At dito naman sa number 12 guys, i-click nyo yung no kung wala naman ng iba pang i-declare. At i-click nyo yung next. At dito naman guys, kayo bahala kung lalagyan nyo ng photo or hindi. And dyan sa baba, lalagyan nyo na ng inyong signature gamit ang daliri nyo. And after that, click next. At nandito na tayo sa new travel declaration summary. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung submit. At lalabas ito, congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel arrival card QR code. At the same time ay customs declaration QR code na pinag-isa na ngayon. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.